Isang senior citizen ang sugatan matapos hampasin ang upuan ng sariling anak sa Argao, Cebu. At sa Lapu-Lapu City naman, pinagtulungan umanong bugbugin ang isang lalaki na naghatid lang ng katrabaho. Saksi, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Mga sugat sa ulo, mga pasa sa mata, tuhod at iba pang parte ng katawan. Yan ang tinamo ng 23 anyos na si Matt Ernest Bongo matapos umanong bugbugin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kwento niya, hinatid lang niya noon ang kanyang babaeng kasamahan sa trabaho. Sa kuha ng CCTV, makikitang sakay sila ng motorsiklo pero papasok sa iskinita. Sinundan sila ng mga lalaking nakatambay roon. Di na nahagip sa video pero roon na raw binubog ang biktima. Pagkatumban ako, gipatit-patiran pa ko. Gigamitan pa ko nilang tsukurno kanang kuan ma'am. Hait nga singsing. Naawat ang pananakit nang pumagitna na ang mga tao sa lugar. Pero kinuha pa umano ng mga sospek ang ilan sa kanyang mga gamit. Unang kulata kay natumba ko ma'am. Pero salamat sa Ginoo wala jud ko makuyapi kung nakuyapan ko. Dili ra ang earbuds nga almost 4K ang value. Ang nakawat ma'am kay ila man jud gipangita ang akong mga gamit. Hinala ng biktima, selos ang motibo ng pananakit sa kanya dahil isa raw sa mga sospek ay ang lalaki na bumibisita rin sa babaeng kanyang kasama. Tinutugis pa ng pulisya ang mga sospek na tukoy na raw sa tulong ng mga saksi. Mga ito na lang libuhatan ni ma'am, regarding sa mga pieces of evidence with the help of the witnesses na tungkol sa victim, na-file din na to ang kaso, ma'am. Nasampahan na ng kasong attempted murder ang 20 anyos na lalaki at 4 na menor de edad nitong kasamahan. May alok na ring pabuya ang Lapu-Lapu City LGU para sa impormasyon tungkol sa mga sangkot sa insidente. Sa bayan naman ng Argao, nagtamo rin ng mga sugat at pasa ang isang lalaking senior citizen matapos siyang paghahampasin ng monoblock na upuan ng kanyang sariling anak. Dislike sa kuan ba? Siya. Ang buak na siya yung papakali. Ayon sa sospek, natutulog siya noon pero nagising sa sigaw ng kanyang ama. Napuno raw siya sa paulit-ulit na pangaral ng kanyang tatay matapos siyang masangkot noon sa iligal na droga. Pero giit niya, hindi na raw siya gumagamit nito ngayon. Wala. Katok buhat na ko, basod kay tungkol siyang kuan lagi, ginadaan ba? Wala ko yun. Nagpapagaling na sa hospital ang biktima habang nakakulong naman ang sospek na sasampahan ng kasong serious physical injury. Para sa GMA Integrated News, ako si Luan May Rondina ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.